Nakilala mo na ba ang isang tao na tila dumating sa iyong buhay kapag kailangan mo sila? Nakilala mo na ba ang isang taong nakaapekto sa iyong buhay sa mga paraang hindi mo maipaliwanag, isang taong pumasok sa iyong buhay at nagbago ng lahat? Marahil ay nagpakita sila sa iyong mga panahon ng kalituhan, paghihintay, paghihirap, espiritual na paggising, tagumpay, o kahinaan. Paano kung sabihin ko sa iyo na hindi lang nagkataon na konektado ka sa kanila? Marahil ay ipinadala sila ng Diyos upang tulungan kang maglakbay sa isang partikular na panahon ng iyong buhay. Ngunit paano mo makikilala ang isang taong tunay na isinugo ng Diyos? Patuloy na panoorin ang video na ito upang malaman. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mangyaring gawin. Maraming tao ang nananalangin para sa mga bukas na pinto, mga tagumpay at karunungan. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na kung minsan ang pinakadakilang mga pagpapala ng Diyos ay dumarating sa anyo ng mga tao? Mga minamahal, hindi nilayon ng Diyos na lumakad ka sa buhay ng mag-isa. Naglalagay siya ng ilang tao sa iyong buhay upang tulungan kang matupad ang iyong layunin. Sa kaso ni David, ito ay isang kaibigan. Si Jonathan ay isang banal na regalo kay David. Sa kabila ng pagiging karapat-dapat na tagapagmana ng trono, kinilala ni Jonathan ang pagpapahid ng Diyos kay David at pinili niyang suportahan siya sa halip na tingnan siya bilang isang karibal. Ang kanyang pagmamahal kay David ay hindi makasarili at dalisay. Sa 1 Samuel 11, handa pa siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay upang ipagtanggol si David. Binalaan niya si David tungkol sa masamang balak ng kanyang ama, at sinubukan pa niyang kausapin ang kanyang ama tungkol sa kanyang galit kay David. Tulad ni Jonathan, ang isang taong ipinadala ng Diyos ay hindi nakikipagkumpetensya sa iyo. Sa halip, sinusuportahan ka nila at hinahanap ang iyong kapakanan, kahit na sa isang personal na gastos. Ang mga taong ipinadala ng Diyos ay maaaring lumitaw sa iyong buhay sa iba't ibang anyo, depende sa layunin ng Diyos para sa iyo at sa iyong panahon ng buhay. Hindi sila limitado sa mga kaibigan lamang, maaari silang dumating bilang mga tagapayo, asawa, miyembro ng pamilya, o estranghero. Ang pagkonekta sa ilang tao ay nakakaubos sa iyo, habang ang iba ay nagpapasigla at gumagabay sa iyo patungo sa tagumpay. Minsan, ang mga tao ay nahihirapang malaman kung ang Diyos o ang kaaway ang nag-orchestrate ng mga relasyon sa kanilang buhay. Ang iyong tagumpay o kabiguan sa buhay ay higit na naimpluwensyahan ng mga uri ng mga tao sa paligid mo. Ito ang dahilan kung bakit ito ay mahalaga upang makilala ang iyong banal na orchestrated relasyon at yakapin ang mga ito. Ang pagkilala sa mga taong ito na ipinadala ng Diyos ay hindi laging madali. Minsan, hindi sila dumating sa anyo na maaari mong asahan. Maaaring hindi sila ang pinakamayaman o pinakamaimpluwensyang tao sa paligid mo, ngunit madiskarteng inilagay sila ng Diyos sa iyong buhay upang tulungan ka. Sa video na ito, matutuklasan mo ang 5 senyales na nagpadala ang Diyos ng taong tutulong sa iyo sa kasalukuyan mong panahon. Unang palatandaan, tinutulungan ka nila na matupad ang iyong layunin na ibinigay ng Diyos. Ang taong ipinadala ng Diyos ay hindi lamang dumarating sa iyong buhay para samahan ka o gawing mas masaya ang iyong buhay. Ipinadala sila ng Diyos upang tulungan kang matupad ang iyong banal na tungkulin. Minamahal, ang pagkamit ng layunin ay hindi dapat gawin ng nag-iisa. Isa sa mga pinakamaliwanag na palatandaan na ang isang tao ay ipinadala ng Diyos ay ang pagtulak nila sa iyo patungo sa kung ano ang itinalaga ng Diyos para sa iyo. May mga sandali sa iyong buhay na ang takot at pag-aalinlangan ay maaaring magpalabo sa pananaw kung ano ang dapat mong gawin. Kung sinuman sa iyong buhay ang naghihikayat sa iyo na maging tamad at kampante, hindi sila sinugo ng Diyos. Ang isang taong ipinadala ng Diyos ay nagpapaalala sa iyo ng iyong mga pangarap at layunin. Hindi ka nila pinahihintulutan na manirahan sa anumang bagay na mas mababa sa plano ng Diyos. Sa halip, hinahamon nila, hinihikayat, at nagsasakripisyo pa nga para sa iyo kung kinakailangan. Ang ganitong uri ng relasyon ay makikita sa kwento ni Esther. Siya ay isang ulilang pinili ng Diyos upang iligtas ang kanyang mga tao sa kanyang panahon. Kahit na pinsan niya ito, ipinadala sa kanya si Mordecai.
Binigyan niya si Esther ng patuloy na patnubay. Tingnan kung ano ang inihayag ng Biblia sa Esther 2:20. Ngunit inilihim ni Esther ang kanyang pinagmulang pamilya at nasyonalidad gaya ng sinabi sa kanya ni Mordecai na gawin, sapagkat patuloy niyang sinunod ang mga tagubilin ni Mardocheo gaya ng ginawa niya noong pinalaki niya siya. Kung wala ang tulong ni Mardocheo, maaaring mas mahirap para sa kanya na tuparin ang kanyang layunin bilang tagapagligtas para sa mga Judyo. Sa parehong paraan, ang isang taong ipinadala ng Diyos sa iyong buhay ay gagabay sa iyo sa karunungan. Hikayatin ka nilang sumulong kahit na hindi ka sigurado sa iyong mga kakayahan. Ito ang dahilan kung bakit binibigyang diin ng Ecclesiastes 4:9 ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa mga tamang tao. Mas mabuti ang dalawa kaysa sa isa dahil maganda ang supli nila sa kanilang pinaghirapan. Kung bumagsak ang isa sa kanila, matutulungan ng isa ang isa pa. Hindi hinahayaan ng taong ipinadala ng Diyos na mag-isa ka. Inaangat ka nila, sinusuportahan ka, at tinitiyak na hindi mo mapalampas ang tinawag ng Diyos na gawin mo. Ang taong ipinadala ng Diyos sa iyong buhay ay hindi sisira sa iyong tagumpay. Kapag nakilala mo ang isang tao na nagsasalita ng mga positibong salita sa iyong buhay, naghihikayat sa iyo, at patuloy na nagtutulak sa iyo ng malumanay patungo sa iyong ninanais na layunin, ito ay isang senyales na ipinadala sila ng Diyos sa iyo. Gaya ni Esther, dapat mong pakinggan ang kanilang mga tagubilin. Ginagamit ng Diyos ang mga ganitong uri ng tao para ipaalam sa iyo ang kanyang kalooban. Kung minsan, itinuturo niya sa iyo ang daan at ang mga susunod na hakbang na gagawin. Ang mga taong ito ay nagbibigay sa iyo ng patnubay, hindi para sa pansariling kapakanan, kundi para matiyak na hindi ka makaligtaan sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Nang mag-alinlangan si Esther na kumilos para iligtas ang kanyang bayan, ipinaalala sa kanya ni Mardocheo ang layunin ng Diyos sa paggawa sa kanya ng isang reyna. Kadalasan, ang kanilang patnubay ay maaaring mukhang malupit dahil sinusubukan nilang itulak ka palabas ng iyong comfort zone. Maaari kang matukso na huwag pansinin ang mga ito, ngunit ang pagpapasakop sa karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng mga ito ay tumutulong sa iyong lumakad sa plano ng Diyos at lumabas na matagumpay. Mayroon ka bang ganitong mga tao sa paligid mo? Ito ay isang palatandaan na ang Diyos ay nag-aalala sa iyo. Pangalawang palatandaan, mananatili sila sa iyo sa iyong mga panahon ng pagsubok. Ang isang hindi mapag-aalinlangan ng palatandaan na ang isang tao ay ipinadala ng Diyos sa iyo ay ang kanilang pagpayag na manatili sa iyo sa pinakamahihirap na sandali sa buhay. Madali para sa mga tao na maglakad kasama mo kapag ang mga bagay ay maayos. Nais ng lahat na makilala ka kapag napapalibutan ka ng tagumpay, kagalakan, at pagkakataon. Ngunit kapag nagbago ang panahon at dumating ang mga pagsubok, hindi lahat ay mananatili. Ang mga pagsubok na panahon ay isang pagsubok ng tunay na relasyon. Sinusubukan nila ang sinseridad ng mga nakapaligid sa iyo upang ipakita kung sino ang nakatakda sa iyong buhay. Ang mga mahihirap na sandali ay naglalantad sa mga taong naroroon lamang sa iyong buhay para sa kaginhawahan o pansariling pakinabang. Sino ang nananatili sa iyo kapag nahubaran ka ng magagandang bagay sa buhay? Sa panahon ng iyong pagsubok, ang isang taong pinadala ng Diyos ay hindi lumalayo kapag ang sitwasyon ay nagiging mahirap. Sa halip, hawak nila ang iyong kamay sa problema, kahit na sinusubukan mong itulak sila palayo para sa kanilang ikabubuti. May mga pagkakataon na maaari kang makaramdam ng isang pasanin. Baka gusto mo pang umalis ng mga malapit sa iyo, naniniwala kang mas karapat-dapat sila kaysa sa patuloy na pakikibaka sa iyo. Ngunit nakikita ng taong pinadala ng Diyos ang higit sa kahirapan. Naiintindihan nila na ang kanilang lugar sa iyong buhay ay hindi kondisyonal. Alam nila na isinugo sila ng Diyos upang aliwin ka sa gayong mga pagsubok. Tingnan ang kwento ni Ruth at Naomi sa Ruth 1:4. Matapos mawala ni Naomi ang kanyang asawa at mga anak, nadama niya ang pagkasira at kawalan ng laman. Wala siyang nakitang hinaharap para sa kanyang sarili. At sa kanyang sakit, hinimok niya ang kanyang mga manugang na bumalik sa kanilang mga pamilya.
Naniniwala siya na mas malaki ang tsansa nilang maging masaya kung mahiwalay sila sa kanya para magsimula ng bagong buhay. Nang maglaon ay umalis si Orpah, ngunit nanatili si Ruth. Tumanggi siyang iwanan si Naomi, kahit na hindi siya sigurado sa hinaharap. Mahigpit niyang ipinahayag ang kanyang pagmamahal at katapatan sa kanyang biyenan sa Ruth 1:6. Ngunit sumagot si Ruth, "Huwag mo akong hikayatin na iwan ka o talikuran ka. Kung saan ka pupunta, pupunta ako, at kung saan ka tumira, mananatili ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos, ang aking Diyos." Ang kanyang hindi natitinag na pagmamahal at katapatan ay tanda ng isang banal na koneksyon. Si Ruth ay ipinadala ng Diyos kay Naomi. Siya ay tumayo sa tabi niya sa mga madilim na araw ng pagkawala at sakit. Hindi siya nanatili dahil may pakinabang, wala man lang mayaalok si Naomi. Ngunit naunawaan ni Ruth na ang kanyang lugar ay nasa tabi ni Naomi, kahit na ang hinaharap ay hindi tiyak. Ito ang tanda ng isang taong ipinadala ng Diyos sa iyong buhay. Hindi sila nananatili dahil sa matatanggap nila, nananatili sila dahil sa kung sino sila at dahil nakikita nila ang lampas sa agarang sitwasyon. Nananatili sila kahit na may halaga ito sa kanila. Isipin ang mga taong sumabay sa iyo sa pinakamahihirap mong panahon, yung mga nanatili kahit na hindi makatuwiran para sa kanila na manatili sa iyo. Maaaring sila ay iyong mga kaibigan, tagapayo, o miyembro ng pamilya na sumuporta sa iyo noong wala kang maibibigay na kapalit. Marahil ay may mga sandali na itinulak mo sila at sinabihan silang tumuon sa kanilang kapakanan, ngunit tumanggi silang umalis. Iyon ay isang malakas na senyales na nasaksihan mo ang presensya ng isang taong ipinadala ng Diyos. Kung ang isang tao ay nanatili sa iyo sa pamamagitan ng mga paghihirap sa pananalapi, pagkawala, o pagkabigo ng hindi binawi ang kanilang suporta anumang oras, dapat mong kilalanin ang halaga ng gayong tao. Huwag isipin ang mga relasyong ito. Napagtanto lamang ng maraming tao ang kahalagahan ng isang taong ipinadala ng Diyos pagkatapos na mawala sila sa kanila. Kaya dapat matuto kang pahalagahan ang mga taong ipinadala sa iyo ng Diyos. Dapat mong matutunang kilalanin at parangalan ang mga taong nakatayo sa tabi mo. Maaari mong pahalagahan ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong pasasalamat sa mga salita. Maaari mo ring suklian ang parehong katapatan sa oras ng kanilang pangangailangan. Ipagdiwang sila at ipagdasal sila. Tiyaking alam nila na ang kanilang presensya ay pinahahalagahan. Ikatlong palatandaan, nagbibigay sila ng matalinong payo. Isa sa pinakamatibay na palatandaan na ang isang tao ay ipinadala ng Diyos ay ang pagbibigay nila sa iyo ng matalinong patnubay. Ito ay dahil ang uri ng payo na natatanggap mo ay tumutukoy sa iyong landas. Ang taong ipinadala ng Diyos ay isang taong nakikinig sa iyo at nag-aalok ng payo na naayon sa kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Hindi lang nila sinasabi sa iyo kung ano ang gusto mong marinig, sinasabi nila sa iyo kung ano ang kailangan mong marinig, kahit na mahirap. Maraming tao ang nagbibigay ng payo, ngunit hindi lahat ng payo ay kapaki-pakinabang. Ang ilan ay nagsasalita mula sa puso ng inggit upang iligaw ka, habang ang iba ay nagsasalita mula sa limitadong pangunawa. Maaari ka nilang iligaw ng hindi sinasadya sa pamamagitan ng paghikayat sa iyong gumawa ng mga pagpili na nagdudulot ng agarang kaginhawahan nang hindi iniisip ang mga pangmatagalang kahihinatnan. Gayunpaman, ang isang taong ipinadala ng Diyos ay nagsasalita ng may pag-unawa. Sinasabi nila ang katotohanan mula sa kanilang yaman ng karanasan at sinusuportahan ang kanilang payo sa salita ng Diyos. Tinutulungan ka ng taong ipinadala ng Diyos na makita ang isang sitwasyon mula sa ibang pananaw. Nagtatanong sila at hinihikayat kang hanapin ang Diyos para sa kalinawan tungkol sa iyong mga pagpili. Ang kanilang presensya sa iyong buhay ay parang isang lampara sa mga sandali ng kadiliman. Ang isang paraan upang makilala ang isang taong ipinadala ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagtingin sa epekto ng kanilang mga salita. Ang kanilang payo ba ay humahantong sa kapayapaan at kalinawan o nalilito ka ba nito? Itinulak ka ba nito patungo sa Diyos o palayo sa Kanya? Ang tunay na karunungan ay nagdadala ng kaayusan, hindi ng kalituhan.
Ang mga taong isinugo ng Diyos ay hindi magmadali sa iyo sa madaliang mga desisyon, sa halip, tutulungan ka nilang timbangin ng mabuti ang iyong mga pagpipilian. Tingnan ang kwento ni Moises at ng kanyang biyenan sa Eksodo 18. Noong pinamumunuan ni Moises ang mga Israelita sa ilang, inilagay niya sa kanyang sarili ang pasanin na pangasiwaan ang lahat ng kanilang mga alitan at alalahanin ng mga tao. Tuwing umaga hanggang gabi, ang mga tao ay lalapit sa kanya na naghahanap ng paghatol at patnubay. Dahil dito, palagi siyang napagod at ang mga tao. Nang dumalaw si Jethro kay Moises at napagmasdan ang nangyayari, hindi siya nanahimik. Naunawaan niya na ang paglapit ni Moises ay hindi maginhawa, at bilang isang tinig na ipinadala ng Diyos, tinalakay niya ang sitwasyon ng may karunungan. Sa Eksodo 18:19, 21, sinabi sa kanya ni Jethro, "Makinig ka ngayon sa akin, at bibigyan kita ng ilang payo, at sumaiyo nawa ang Diyos. Dapat kang maging kinatawa ng bayan sa harap ng Diyos at dalhin ang kanilang mga alitan sa Kanya. Ngunit pumili ka ng mga lalaking may kakayahan mula sa lahat ng mga taong mga lalaking may takot sa Diyos, mga taong mapagkakatiwalaan na napupuot sa di matapat na pakinabang at italaga sila bilang mga opisyal sa libu-libo, daan-daan, 50, at 10-10. Kaya nilang magdesisyon sa sarili nila." Sa halip na punahin lamang si Moises, pinayuhan siya ni Jethro. Pinayuhan niya si Moises na magtalaga ng mga lalaking may kakayahang humawak sa maliliit na isyu, habang si Moises ay nakatuon sa mas mahahalagang bagay. Ipinapakita nito na ang isang tunay na taong pinadala ng Diyos ay hindi nanonood sa iyo na nahihirapan, nag-aalok sila ng patnubay na tutulong sa iyo na sumulong ng may karunungan. Hindi ka nila nambobola o nananatiling tahimik kapag nakita ka nilang patungo sa maling direksyon. Sa halip, nagsasalita sila ng katotohanan sa pag-ibig at nagbibigay ng mga solusyon na naaayon sa iyong layunin. Ang Biblia ay nagpapatunay na kung saan walang patnubay, ang mga tao ay nabubuwal, ngunit sa kasaganaan ng mga tagapayo, mayroong kaligtasan. Ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga tao, at ang pagkakaroon ng tamang boses sa iyong buhay ay maaaring maprotektahan ka mula sa pagkakamali at pagpapalampas ng mga pagkakataon. Isipin ang mga sandali sa iyong buhay noong ikaw ay nasa isang sangang daan. Mayroon bang mga individual na nagsalita ng mga salita ng karunungan na nakatulong sa iyo na lumipat sa tamang direksyon? Marahil ay natukso kang magdesisyon dahil sa takot o pagkadismaya, ngunit ang kanilang payo ay umakay sa iyo na maghintay, manalangin, o gumawa ng ibang direksyon. Ito ay isang tiyak na palatandaan na sila ay ipinadala sa iyo ng Diyos. Palatandaan bilang 4, hinihikayat ka nilang lumago sa pananampalataya at tinutulungan kang maging mas mahusay. Ang isang tunay na palatandaan na ang isang tao ay ipinadala ng Diyos ay na sila ay nag-aambag sa iyong espiritual at personal na paglago. Ang buhay ay tungkol sa pagkamit ng pisikal na tagumpay at pagiging ang taong tinawag ka ng Diyos. Ang isang taong ipinadala ng Diyos ay hindi lamang sumusuporta sa iyong mga pangarap, namumuhunan sila sa iyong espiritual at personal na pag-unlad. Hinihikayat ka nila na bumuo ng isang mas malalim na relasyon sa Diyos at tumulong na pinuhin ang iyong pagkatao. Ang isang taong ipinadala ng Diyos ay nagpapasigla sa iyong pananampalataya. Sila ang nagpapaalala sa iyo na magtiwala sa Diyos kapag ang pagdududa ay gumagapang sa iyong puso. Hinihikayat ka nilang manalangin kapag sinusubukan kang patahimikin ng panghihina ng loob at hamunin kang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, kahit na mahirap. Minsan, ang paglago ay nangangailangan ng pagtutuwid, at ang isang taong ipinadala ng Diyos ay hindi natatakot na ituwid ka sa pag-ibig. Hindi ka nila nambola o hindi pinapansin ang mga lugar kung saan kailangan mong pagbutihin. Sa halip, hinahamon nila ang iyong masasamang gawi at tinutulungan kang maging mas may pananagutan sa iyong paglalakad kasama ang Diyos. Tinamasa ni Timoteo ang banal na pribilehiyong ito sa pamamagitan ni Pablo. Siya ay hindi lamang isang tagapayo kay Timoteo, siya ay isang figurang ipinadala ng Diyos na nagpalaki sa kanyang pananampalataya at tiniyak na mananatili siyang matatag sa kanyang tungkulin. Sa 2 Timoteo 1:6,
6:7, pinaalalahanan ni Pablo si Timoteo na pukawin ang kaloob ng Diyos sa kanya, at huwag matakot kundi lumakad ng may kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. Ang panghihikayat at pagtuturo ni Pablo ay nakatulong kay Timoteo na lumago bilang isang malakas na pinuno sa unang simbahan. Ang isa pang magandang halimbawa ay ang pakikipagtagpo ni Apolos kina Aquila at Priscilla. Si Apolos ay isang matalinong tagapagsalita na may mahusay na kaalaman sa banal na kasulatan, ngunit ang kanyang pagkaunawa sa ebanghelyo ay hindi kumpleto. Nang marinig siya ni Aquila at Priscilla na nagtuturo, hindi nila siya pinuna o hindi pinansin. Sa halip, isinantabi nila siya at tinulungan siyang lumago sa kanyang kaalaman sa Diyos. Inihayag ito ng Biblia sa mga Gawa 18:24-26. Samantala, dumating sa Efeso ang isang Judyo na nagngangalang Apolos na taga-Alexandria. Siya ay isang edukadong tao na may lubusang kaalaman sa kasulatan. Nagsimula siyang magsalita ng buong tapang sa sinagoga. Nang marinig siya ni Priscilla at Aquila, inanyayahan nila siya sa kanilang tahanan at ipinaliwanag sa kanya ang daan ng Diyos ng higit na sapat. Dahil sa kanilang impluensya, si Apolos ay naging mas makapangyarihang guro. Mabisa niyang ipinagtanggol ang pananampalataya at pinalakas ang unang simbahan. Ito ang ginagawa ng taong ipinadala ng Diyos. Hindi lang nila hinahangaan ang iyong potensyal, tinutulungan ka nilang lumago sa kaalaman upang mas maging epektibo ka. Sila ang magpapaalala sa iyo na patuloy na magtiwala sa Diyos kapag mahirap ang buhay at panatilihin ang integridad kapag mas madaling makipagkompromiso. Sign number 5. Nagdadala sila ng kapayapaan sa iyong buhay at hindi ng kaguluhan. Narito ang isa pang palatandaan na ang isang tao sa iyong buhay ay ipinadala ng Diyos. Ang mga relasyong itinalaga ng Diyos ay may katatagan at kaayusan, hindi pagkalito o hindi kinakailangang drama. Ang taong ipinadala ng Diyos ay hindi gumagambala sa iyong buhay, sa halip, nagsisilbi sila bilang instrumento ng kapayapaan ng Diyos. Ang buhay ay napuno na ng makatarungang bahagi ng mga paghihirap, at ang huling bagay na kailangan mo ay isang taong patuloy na nag-uudyok ng kabuluhan sa paligid mo. Ang taong ipinadala ng Diyos ay hindi walang ingat sa mga salita, emosyon, o kilos. Hindi sila nagmamanipula, nanlilinlang, o gumagawa ng dibisyon. Sa halip, ang kanilang presensya ay nagdudulot sa iyo ng kalinawan at kaginhawahan. Sinasabi sa atin ng Biblia sa 1 Korinto 14:33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya ng sa lahat ng mga kongregasyon ng bayan ng Panginoon. Kung ang Diyos ay nagpadala ng isang tao sa iyong buhay, sila ay magpapakita ng kanyang kalikasan. Hindi ito nangangahulugan na ang lahat ay palaging magiging perpekto o na hindi ka sasang-ayon sa kanila sa ilang mga isyu. Ngunit kahit na sa mahihirap na sandali, magkakaroon ng isang pakiramdam ng seguridad sa halip na patuloy na alitan. Ang pakikialam ni Abigail kay David sa 1 Samuel 25 ay nagpapakita ng halimbawang ito. Nang malapit ng salakayin ni David ang sambahayan ni Nabal dahil sa galit, pumasok si Abigail ng may karunungan, kapakumbabaan, at kapayapaan. Pinigilan ng kanyang presensya ang hindi kinakailangang pagdanak ng dugo, at nakatulong kay David na maiwasan ang padalos-dalos na desisyon. Nagdala siya ng kalmado sa halip na kaguluhan, kaya pinuri ni David ang Diyos sa pagpapadala sa kanya, upang pigilan siya sa paggawa ng matinding pagkakamali. Pinipili ng mga taong ipinadala ng Diyos ang pasensya, at pagkakasundo kaysa sa impulsiveness at galit. Hindi nila pinapaypayan ang apoy ng labanan, sa halip ay tinutulungan silang alisin ang mga ito ng may karunungan at kaunawaan. Maaaring ito ay isang senyales na ang tao ay hindi padala ng Diyos kung nasusumpungan mo ang iyong sarili na palaging nababalisa, emosyonal na nauubos, o nag-aaway dahil sa isang relasyon. Sa kabilang banda, kung ang isang tao ay patuloy na nagdadala ng kapayapaan, kahit na sa mahihirap na sitwasyon, kung tinutulungan ka nilang harapin ang mga hamon ng may karunungan at pananampalataya, iyon ay isang malakas na indikasyon na sila ay banal na inilagay sa iyong buhay. Ang taong pinadala ng Diyos ay hindi palaging sasabihin sa iyo kung ano ang gusto mong marinig,
Ngunit kahit na itinutuwid ka nila, ginagawa nila ito sa pag-ibig nang walang puot. Hinihikayat nila ang iyong paglago ng walang panghihina ng loob at hinahamon ka ng hindi ka sinisira. Lumalakad sila kasama mo sa paraang nagpapakita ng pagmamahal at kaayusan ng Diyos. Kung mayroon kang isang tulad nito, kilalanin sila bilang isang pagpapala at pahalagahan ang kanilang tungkulin sa pagtulong sa iyong lumakad ng mapayapa kaysa sa kalituhan. Sa isang mundo kung saan karamihan sa mga relasyon ay walang tunay na pagmamahal at pagiging hindi makasarili, ang pagkakaroon ng isang taong ipinadala ng Diyos sa iyong tabi ay isang napakahalagang regalo mula sa Diyos. Gayunpaman, ang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng mga tao ay ang pagsasaalang-alang sa mga relasyong ito na itinalaga ng Diyos. Madaling makaligtaan ang isang kaibigan na patuloy na nananalangin para sa iyo o isang tagapagturo na nagbibigay ng matalino at napapanahong payo. Maaaring hindi mo man lang pansinin ang iyong asawa na laging sumusuporta sa iyo ng tapat. Ang pagiging pamilyar ay maaaring maging bulag kung minsan sa pagpapala ng tulong sa pamamagitan ng mga tao sa paligid mo. Tingnan ang mga biblikal na figura tulad nina David, Moses, at Esther. Ang kanilang mga tadhana ay nakatali sa mga taong ipinadala ng Diyos na may mahalagang papel sa kanilang buhay. Kung wala si Jonathan, maaaring nahulog si David sa bitag ni Saul. Kung wala si Jethro, maaaring bumagsak si Moises sa bigat ng pamumuno. Kung wala si Mardocheo, maaaring nanatiling tahimik si Esther at hindi niya nagawa ang layunin. Ang lahat ng mga halimbawang ito ay nagpapakita na ang Diyos ay madalas na gumagawa sa pamamagitan ng mga tao upang maisakatuparan ang kanyang mga plano. Kung hindi mo nakikilala ang mga katulong na ito, maaaring mas mahirap ang buhay kaysa kinakailangan. Mahalaga rin na maunawaan na ang isang taong ipinadala ng Diyos ay hindi kinakailangang perpekto. Gagawa sila ng mga pagkakamali tulad mo. Gayunpaman, ang kanilang presensya sa iyong buhay ay patuloy na makakaayon sa kalooban ng Diyos, at ang kanilang impluensya ay palaging magtutulak sa iyo tungo sa katuwiran at katuparan ng layunin. Ang pagkakaroon ng taong ipinadala ng Diyos sa iyong buhay ay isang bagay, iba ang pagpapanatili at paggalang sa relasyong iyon. Kung paanong ang Diyos ay naglalagay ng mga tao sa ating buhay, inaasahan din niya tayong maging responsableng mga katiwala ng mga koneksyong iyon. Ang isang paraan upang pahalagahan ang isang taong ipinadala ng Diyos ay ipaalam sa kanila na makilala mo ang kanilang epekto sa iyong buhay. Huwag pansinin ang kanilang mga sakripisyong aksyon upang matiyak ang iyong tagumpay. Ipahayag ang iyong pasasalamat sa mga salita at kilos. Hindi lang sila nariyan para pagsilbihan ka, dapat mutual ang relasyon. Kaya, habang ginagampanan nila ang kanilang bahagi sa iyong buhay, maging kasangkapan sa mga kamay ng Diyos upang aliwin at suportahan sila. Gayon din, ipagdasal mo sila. Ang taong ipinadala ng Diyos ay kadalasang nagdadala ng sarili nilang pasanin, kahit na tinutulungan kang dalhin ang iyong pasanin. Patuloy na mamagitan para sa kanila at manalangin sa Diyos na matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Kadalasan, ang pinakamahusay na paraan para parangalan ang isang taong ipinadala ng Diyos ay ang makinig sa kanila. Seryosohin ang kanilang payo at ilapat ito sa iyong buhay kung saan ito ay may kaugnayan. Wala nang higit na nakapanghihina ng loob kaysa magbuhos ng karunungan sa isang taong patuloy na binabaliwala ito. Kapag ang isang tao ay palaging mabuti sa atin, maaari nating simulang baliwalain sila. Ngunit huwag hayaang maagaw ng pamilyar ang mga biyayang dulot nito sa iyong buhay. Patuloy na igalang at pahalagahan sila, kahit na ang kanilang presensya ay naging isang normal na bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Maglaan ng oras upang tingnan ang mga tao sa iyong buhay. Mayroon bang mga tao sa iyong buhay na patuloy na sumusuporta at gumagabay sa iyo? Kinikilala at pinahahalagahan mo ba sila? O nabigo ka bang makilala kung paano gumagana ang Diyos sa pamamagitan nila upang hubugin ang iyong buhay? Kung gayon, ngayon na ang oras para kilalanin sila, pasalamatan, at parangalan sila sa kanilang tunay na pagmamahal sa iyo. Sa wakas, dapat mong alalahanin ang mga taong pinapayagan mong maimpluwensyahan ka. Hindi lahat ng relasyon ay mula sa Diyos,
at hindi lahat ng pumasok sa buhay mo ay dapat manatili o mag-ambag ng positibo sa iyong pag-unlad. Gaano man sila kaakit-akit sa una, ang ilang mga koneksyon ay maaaring gumawa ng higit na pinsala kaysa sa mabuti. Ang mga tao ay maaaring magdala ng alinman sa liwanag o kadiliman sa iyong paglalakbay, at mahalagang malaman kung saang kategorya sila nabibilang bago sila bigyan ng akses sa iyong puso at buhay. Ang ilang mga relasyon ay maaaring mukhang kapaki-pakinabang sa hitsura, ngunit sa paglipas ng panahon, nauubos nito ang iyong lakas, inilalayo ang iyong pagtuon sa Diyos, o inaakay ka sa landas ng kalituhan at kompromiso. Hindi ito ang mga relasyong nais ng Diyos para sa iyo. Bagamat ang ilang mga tao ay maaaring dumating sa iyong buhay na may mabuting hangarin, ang kanilang impluwensya ay maaaring hindi umaayon sa kalooban ng Diyos para sa iyong paglalakbay. Ang iba ay maaaring mukhang kapaki-pakinabang ngunit may mga nakatagong agenda na kalaunan ay humihila sa iyo mula sa iyong layunin. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang manalangin para sa kaunawaan. Humingi ng patnubay ng Diyos sa halip na magmadali sa malalim na koneksyon batay sa mga emosyon o mga pangyayari. Magtiwala sa Kanya na dadalhin ang mga tamang tao sa iyong buhay sa tamang panahon, at maniwala na ang Kanyang mga pagpipilian ay palaging para sa iyong ikabubuti. Manalangin tayo. Ama sa langit, salamat sa paghahayag ng malalim na katotohanan ito sa akin ngayon. Lumapit ako sa iyo na may pusong nagnanais ng iyong karunungan at patnubay. Alam mo ang motibo ng bawat puso at ang mga nakatagong intensyon sa likod ng bawat aksyon. Alam mo kung saan ako dadalhin ng bawat relasyon. Hinihiling ko na ipahayag mo sa akin ang mga taong tunay mong isinugo, yaong ang presensya ay magdadala sa akin ng kapayapaan at magpapasigla sa akin sa aking paglakad kasama mo. Panginoon, humihingi ako ng pusong sensitibo sa iyong tinig kapag binabalaan mo ako tungkol sa ilang individual. Mangyaring bigyan ako ng biyayang makinig kapag hinikayat mo akong lumayo sa mga mapaminsalang relasyon. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng lakas na sumunod ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko nais na mabulag ng mga emosyon, pamilyar, o personal na pagnanasa tungkol sa aking mga relasyon. Sa halip, nais kong mamuno ako ng iyong espiritu dahil ang iyong mga plano para sa akin ay laging mabuti. Lord, I pray for wisdom in how I handle relationships. Turuan mo akong maging isang taong may pagmamahal at pasensya. Dalangin ko na tulungan mo akong malaman kung kailan bubuksan ang aking puso at kung kailan ito babantayan. Huwag akong madaling malinlang ng mga salita o pambobola, ngunit bigyan mo ako ng kakayahang makilala ang tunay na katangian ng mga nasa paligid ko. Hinihiling ko na tulungan mo akong bumuo ng mga relasyon batay sa katotohanan. Ama, hinihiling ko rin na alisin mo ang anumang koneksyon na hindi naaayon sa iyong layunin para sa akin. Kung may mga tao na ang impluwensya ay umaakay sa akin palayo sa iyo, sa pamamagitan man ng banayad na pagkagambala o tahasang pagsalungat sa aking pananampalataya sa iyo, hinihiling ko na bigyan mo ako ng lakas ng loob na lumayo. Huwag mo akong hayaang kumapit sa mga relasyon na nakakapinsala dahil sa takot o kalungkutan. Sa halip, tulungan akong magtiwala na anuman ang iyong tanggalin, papalitan mo ng mas mahusay na bagay na naayon sa iyong banal na plano. Panginoon, habang nananalangin ako para sa kaunawaan sa pakikipag-ugnayan sa mga tamang tao, hinihiling ko rin na gawin mo akong isang taong ipinadala ng Diyos sa buhay ng iba. Dalangin ko na tulungan mo akong hindi humingi ng suporta ng iba para sa makasariling pakinabang. Dalangin ko na tulungan mo rin akong maging isang taong sumusuporta at umaaliw sa iba. Ama, nananalangin ako para sa mga banal na koneksyon. Dalangin ko na magdala ka ng mga tagapayo sa aking buhay na gagabay sa akin ng may karunungan. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng mga kaibigan na tatayo sa akin sa oras ng pangangailangan at mga katuwang na tutulong sa akin sa pagtupad sa layunin na inilagay mo sa aking buhay. Panginoon, alam ko na ang buhay ay hindi nilalakaran ng mag-isa. Sinasabi ng iyong salita na ang dalawa ay mas mabuti kaysa sa isa dahil sila ay may magandang gantimpala para sa kanilang paggawa. Hinihiling ko na palibutan mo ako ng mga taong tutulong sa akin sa paglalakbay na ito ng may lakas at hindi natitinag na pananampalataya.
Dalangin ko na tulungan mo akong huwag baliwalain ang mga ipinadala mo sa akin. Salamat sa mga taong inilagay mo sa buhay ko. Nagpapasalamat ako kay Jesus para sa mga naging pagpapala at sa mga aral na natutunan mula sa mahihirap kong relasyon. Hinihiling ko na gabayan mo ako sa lahat ng aking mga relasyon mula sa sandaling ito at tulungan akong panghawakan ang aking relasyon sa iyo higit sa lahat. Dalangin ko ang banal na pag-unawa upang makilala ang mga tamang tao na ipinadala mo sa akin at mapanatili ang gayong mga relasyon sa iyong karunungan. Salamat, Panginoon, dahil dininig mo ako habang ako ay nananalangin. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, maging mapagkukunan ng pagpapala sa iba sa pamamagitan ng pagbabahagi nito sa kanila. Gayon din, mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang notification button. Pagpalain ka ng Diyos.